Good afternoon sa atin lahat, no? I'm Congressman Presley De Jesus of PIRECA Party List. PIRECA stands for Philippine Resilient Electric Consumers and Electric Cooperatives Alliance. With me is Congressman Serge Dago of APEC Party List, yung Association of Philippine Electric Cooperatives. Siguro magtataka kayo, but dalawa kami, no? We represent the energy sector, the power sector, no? So, mga naipasa namin batas, no? Yung Lifeline Consumer, strengthening the Joint Congressional Energy Commission, yung Philippine Energy, yung sa Institute, o yung tinatawag natin PERPI, at marami pa kaming naipasa, no? Kanina, no? I was taking a bath nung sinabi nung former COMELEC Commissioner that there was a lack of power supply sa Siargao. Congressman Dago is the General Manager of Siargao Electric Cooperative. Maybe later on, pwede niya explain sa inyo. So, hindi po totoo yung mga sinasabi lang yan. Again, I would like to give the microphone to Congressman Dago. Later on, after niya magsalita, we will take some questions from you guys. Thank you, Kong Presley. Magandang araw po sa ating lahat. Ang Association of Philippine Electric Cooperatives Party List ay isa po sa pinakaunang party list na sumabak noong unang implementation ng party list law noong 1998. Ang inyong abang lingkod ay pang-18 na po mula noong 1998 na kinatawan ng APEC Party List, at marami na pong batas na nagawa ang APEC Party List mula noong 1998. At ang mga batas na yan ay kasama yung Electric Power Industry Reform Act of 2001 na kasalukuyan din natin ngayong binabalangka sa Kongreso upang amindahan yung mga nakikita nating dapat baguhin para maibsan yung taas na singil ng kuryente na sa tingin natin ay pwede pa nating maibaba. Okay. Sa 18th at 19th Congress, marami na rin po kami ng PILRECA, kasamang PILRECA, na mga resolusyon na naipile at mga batas na nagbibigay ng discount sa ating mga consumers, at ang latest po, yung natanggal natin yung pagpasa ng National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang franchise tax. Natanggal na po yung 1.5 billion annually na tinatax pa po. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tanong na po sa media. Okay. Any question po? Okay, Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Michael. Hi, sir. Magandang hapon po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, may problema ho ngayon yung Northern Davao Electric Cooperative. Ano ho yung naibigay na tulong ng APEC o ng grupo po ninyo para sa ganon ay yung pangamba ng ating po mga electric consumers doon sa lugar ay hindi pa lumalapa? Kasi marami ngayon ang mga malalaking negosyante ang gusto pong mag-take over sa mga electric cooperative. Napakagandang tanong yan, no? Sa Kongreso, the Davao Light Power, no, yung sa Davao City, nag-file sila ng bill expropriating, no? Hindi nga another franchise area sa lugar nila. Gusto lang kunin ng Nordeco, yung Northern Davao Electric Cooperative, kung saan mababa ang presyo ng kuryente nila. Ang hindi nila maintindihan, once na kinuha nila yun, ang gusto lang kunin is the Tagum City alone. Iiwanan yung mga outskirt, yung mga nasa taas natin, yung mga laylayan natin. Kapag nangyari yon, mag-iiba ang presyo ng mga sa laylayan natin. Ngayon, right now, nasa 11 pesos ang per kilowatt rate ng Northern Davao Electric Cooperatives, yung Nordeco. Kapag yan ay kinuha, yung Tagum City alone, wherein nasa 75 megawatt ng Tagum City, at iniwan yung mga household natin na sa malalayong lugar, ay baka magdoble ang presyo yan. Kaya tinututulan namin yan sa Kongreso, ilang beses na kami nag-hearing, ay hindi pa rin naipapasa yan. Finally, last week, no, third reading na ipasa, but
meron pa naman na plenary debate. So dyan namin ipapasok. Another maybe additional ni Congressman Dago tungkol dyan. Dagdag po doon, no? Ang 121 electric cooperatives na kinakatawan ko, yan po ang tugon noong unang panahon na yung mga dambuhalang negosyante na yan ay hindi nila pinapansin yung mga kanayunan. Nandito lang sila nagninegosyo ng pailaw sa Maynila, sa Cebu, sa Davao, sa mga malalaking syudad. Ngunit iniwan nilang madilim yung mga kanayunan. Kaya si Pangulong Marcos noong kapanahonan niya ay nagtatag ng National Electrification Administration. Yan po yung Presidential Decreto 69 na nagpailaw sa lahat ng mga kanayunan. 50 years after, lahat po ng ating mga munisipalidad, mga siyudad, at mga maliblib na lugar, kasama na po yung mga barangay ay may ilaw na. Itong halimbawa ng Nordico, Davao Light Power, ay ang inaplayan lang po nila noon, Davao City lang at Panabo, dahil doon sila kikita. Ngunit nung pinailawan ng Nordico, yung Tagum, at yung mga ibang mga munisipalidad na hindi nila pinansin, ay gusto na nilang kukunin ngayon dahil kikita na sila, dahil lumalago na po ang ekonomiya ng Tagum. Yan po yung problema. Kaya kami ay babalik sa Kongreso dahil atin pong pangalagaan yung mga franchise area ng mga electric cooperatives. Kasi pag kinuha yung mga malalaki, ay ang matitira yung mga maliliit at darating ng panahon, mawawala na naman ng kuryente yung mga kanayunan na hindi pinansin noon. Sir, yung pong APEC, matagal na po sa Kongreso. Maraming beses na rin namin naririnig na isusulong yung pag-amyenda sa EPIRA law. But until now, hindi ho umuusad sa Kongreso at sa Senado yung pong EPIRA law. Bakit ho kaya? Maganda pong katanungan yan. Ang APEC ay isa lamang kinatawan, iisa lamang ang boses. At ang pag-aaminda po ng EPIRA law ay kailangan po ng political will. Sinabi na po ng Pangulo, 2 beses na po niyang nabanggit noong naunang taon at sa SONA ngayon na amindahan yung EPIRA. Nasa Committee on Energy pa po. At ang, to be specific, ginawa po nating 4 na kategorya yung amendment. Kasi kapag isahin po yan, napakahaba po. Kaya ngayon, ang inuna natin, yung Energy Regulatory Commission na provision. Kasi dyan po yung bottleneck, matagal pong magdesisyon. So tiningnan po natin yung number of commissioners na dagdagan. Mga isang hearing na lang po, matapos na po yung provision na yan about Energy Regulatory Commission. That is one step. So, in addition to what Congressman Dagok said a while ago, no? Diyan sa binabalangkas namin, so lucky that we are part of this small group, no? Kung saan member kami ng pag-re-revise ng ating EPIRA law. Isinama din namin dyan para kasi pag summer, lagi tayong kinukulang ng supply ng kuryente na dapat ang ating gobyerno mag-generate din ng sariling power. So yan, isinama namin. Naglagay tayo rito sa Luzon ng 500 megawatts, sa Visayas 500 at sa Mindanao 500 din. Para during summer, hindi tayo makaka-experience. At ang kagandahan dito sa ginagawa natin ngayon sa EPIRA law, after 20 long years, ay mababago natin. Back then, siguro to EPIRA law, kung napapansin nyo, hindi sila masyadong pro-poor. Kaya yan ay aayusin natin lahat yan. Thank you. May tanong pa po. Meron pa pong tanong? Sir, wala na pong katanungan. Sa gitna po kayo para magpa-photo po. Madam. Ano yun, ma'am?